Para sa amin, ang pagkain ay mahalaga. Kung wala ito, walang buhay. Pagkain ang dahilan ng lahat. Nagtatanim kami ng iba't ibang uri ng kamoteng kahoy, iba't ibang uri ng saging, iba't ibang uri ng butong gulay. Bukod pa rito, may karne mula sa gubat, mga ibon at hayop. Mayroong kaming sariling pagkain, iba't ibang paraan ng pagkain ng isda, iba't ibang paraan ng pagkain ng karne. May mga binuro, may mga pinatuyo sa araw. Kaya para sa amin, ang aming pagkain ay bahagi rin ng aming kultura, ng aming pagkakakilanlan. Para sa amin, ang pagkain ay sagrado. Para sa amin, hindi lang ito pampalakas ng laman, hindi lang ito para sa katawan, kundi nagpapalusog din ito ng aming mga espiritu. Pero para mangyari yon, kailangan naming siguraduhin ang pagkain ay ginagalang. Iilan man kami, ang mga katutubo at mga lokal na komunidad ay nangangalaga sa higit 1/4 na pinakamahalagang biodiversity ng planeta. Sa puso ng pangangalagang ito ay ang aming malalim na ugnayan sa aming mga teritoryo na dumadaloy sa aming mga sistema ng pagkain. Ang aming mga sistema ng pagkain ay mga mabusising gawi na nagbabagong sabay sa mga ekosistemang aming tinitirhan, gumagabay sa sustainableng agrikultura at pamamahala ng mga natural na yaman. Pinananatili ng mga ito ang balanse sa kalikasan, kaya higit pa ito sa pagbibigay sustansya. Ang pagkain ay isang regalo, gamot, pagdiriwang, at pagpapahayag ng aming pag-ibig para sa daigdig. Naniniwala kami na ang pagkain ang pinagmumulan ng buhay. Dito nagsisimula ang aming mga paniniwala at aming kultura. Lahat ng tungkol sa aming pagkakaroon ng buhay bilang mga katutubong liso ay nagsisimula sa pagkain. Kaya nga ang espiritu ng pagkain ay ang espiritu ng pagiging katutubong liso. Malalim ang aming pasasalamat sa pagkain, sa mga halaman at para sa aming mga tradisyonal na gawain sa agrikultura. Mayroon kaming mga ritual at mga paniniwala na ginagawa sa buong taon, na lahat ay may kaugnayan sa pagkain at agrikultura. Mula sa mga hakbangin, sa pag-iipon ng mga butong pananim, pangangalaga rito, pagtatanim, pag-ani at pagluluto ng pagkain, ito ang aming kultura bilang katutubong liso. Pinoprotektahan namin ang aming kalusugan sa pagkonsumo ng aming mga natural na pagkain. Kumakain kami hindi lamang para mabusog, kundi ang lahat ng proseso ay sumasalamin sa pagmamahal, malasakit, pag-unawa sa iba, at pag-unawa sa kalikasan. Ang ritual na aming ginagawa ngayon ay Ngwaha Terwu. Gamit namin ang butong pananim upang sabihing mahal namin kayo, iginagalang namin kayo, at naniniwala kami sa inyo. Ang mahalaga, iniuugnay kami nito sa espiritu. Napakahalaga ng ritual para sa kultura ng mga katutubong liso. Nagbibigay sila ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagiging bukas palad sa kapwa-tao, mga hayop, at sa kapaligiran. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสรรพสัตว์ด้วยกันแล้วก็สิ่งแวดล้อม Ang mga katutubong kababaihan, ang aming mga lola, mga ina at mga kapatid, ay ang mga nagpapadaloy buhay sa mga sistemang pagkain ito. Kanilang pinag-iingatan ang mga kaalamang ninuno at kadalasang nagsisilbi rin silang mga tanod lupa ng mga sagradong mga pananim na tinuturing na mga regalo mula sa may likha. Sa Taiwan, ang mga mumurahin at inangkat na bigas ay nauwi sa pagkawala ng ninunong pananim na dawa.
Ngunit nagkaisa ang mga katutubong Kamtsing para maibalik ang mga ito, na nagpanumbalik naman ng kanilang lupain at ng kanilang kultura. Ang sagradong dawa ay ipinamana sa amin ng aming mga ninuno. Pero sa kasalukuyang panahon, nawawala na ang aming dawa. Sa halip, nagsimula kaming kumain ng inangkat na bigas. Huminto na sa pagtatanim ng dawa ang maraming tao. Ang aming sagradong dawa ay hindi maaaring malawakang itanim gamit ang makina. Ang aming dawa ay hindi maaaring palaguin ng may mga kemikal. Kailangan ito ng panahon. Kailangang palaguin at anihin ito ng mga kamay ng pagmamahal. At dahil rito, binabago ng maraming tao ang kanilang paraan ng pagsasaka at tinatalikuran ang mga pamamaraang tradisyonal. Mga 20 taon na ang nakaraan. Nangako ang aming tribo na dapat naming proteksyonan ang aming pagkaing ninuno, na ang aming dawa ay mahalaga para sa kaligtasan ng aming kultura at kaluluwa. Naniniwala kaming ang pagpapalago at pagbabalik ng aming sagradong dawa ay ang pinakabuod ng kung sino kami. Alam naming kailangan naming ipagpatuloy ang pagtatanim ng dawa, ang pagluto ng dawa at pag-promote ng dawa sa dieta o karaniwang pagkain ng aming mga mamamayan. Hindi lamang masarap ang dawa. Sa pagkain nito, kami nananatiling malusog at pinapanatili nito ang aming kultura at pagkakakilanlan bilang mga katutubo at mamamayang Kamtsing. Di dapat kumain ang mga tao ng mga pagkaing kemikal. Ang aming mga orihinal na sinaunang pagkain ay napakamasustansya, hindi lamang para sa mga tao, kundi pati ang paraan ng aming pagtatanim ay mabuti para sa lupa at para sa iba pang mga nilalang. Ang mga pagkain ito ay mahalaga hindi lamang para sa amin, ngunit pati sa buong mundo. Kapag dala-dala namin ang dawa sa aming mga braso, para bang isang sanggol ang aming dala. Ito ay mahalaga. Nagbibigay buhay sa amin ang dawa. Kung wala ang dawa, wala na rin kami. Sa buong mundo, ang mga katutubong lahi ay mga tanod ng pangbihirang pagkakaiba-iba ng mga yamang pagkain. Laksa-laksang libong uri ng bigas, daan-daang uri ng mga gulay at di mabilang na mga medisinal at sagradong mga pananim. Ang mga komunidad na gaya ng Quechua ng Peru ay nag-iingat ng napakaraming uri ng patatas kasama na ang kaalaman para mapanatili ang pagkakaiba-ibang ito. Ako ay mula sa isang katutubong komunidad na ang ginagamit ay mga katutubong uri ng mga patatas. Nagtatanim kami at nangangalaga ng higit sa 1,367 uri ng patatas. Sa totoo lang, meron kaming napakalaking variety ng katutubong patatas. Isang uri ng patatas para sa pagpiprito, isa namang uri, ang aguanosa, ay para gawing sopas. Isa pang uri ng patatas para sa pagsangkutsa. Isa pang uri, ang chunya di maraya, na maaaring iimbak ng mas mahabang panahon. Napakahalaga nito, lalo na ngayong panahon ng pabago-bagong klima, kung kailan may masaganang taon at masamang taon. Ang mga pangmatagalang imbak na uri ay maaaring itago mula sa 30 hanggang 40 taon. Para sa aking mga kapatid na nanonood at nakikinig, ito ay mensahe upang masinop at mapangalagaan ang diversidad na meron kami. At ito rin ay para mapanatili ang lahat ng aming tradisyonal na kaalamang ninuno. Dahil kapag hindi namin ito maihabilin sa aming mga anak, tuluyan ang mawawala ito. Kaya ito'y napakahalaga. Ito'y napakahalagang usapin para sa amin, para may pagpatuloy ang proteksyon upang di kami magkulang sa pagkain sa hapag. Patuloy kaming magtatanggol. Ang pagpapalago ng iba't ibang uri ng pananim ay nagpapanatili ng mayamang lupa, nagbibigay proteksyon mula sa mga peste.
nagpapalakas ng mapag-angkop na tibay na loob sa panahon ng pagbabago-bago ng klima at nangangalaga sa alaala ng kultura. Sa loob ng mga libong taon, namuhay kami na may balanse kasama ng lupa sa pamamagitan ng pagtatanim ng may pagkakaiba-iba o diversidad, mga gawaing pangangaso at pangingisda na may paggalang sa mga ekosistema kung saan kami ay kabahagi. Ngunit ang panahon ay nagbabago at ang aming mga sistema ng pagkain ay isinasantabi ng mga pangmalawakang industrial na pagtatanim at iba pang mga gawaing pang-industriya. Gumagamit ang mga ito ng malalaking bahagi ng lupa at ng mga kemikal na nagpapaliit ng pagkakaiba-iba at naglalagay ng kontrol sa mga kamay ng mga iilang makapangyarihang korporasyon. Sa mundo, meron tayong mga 1.5 bilyong ektarya para sa agrikultura, kung saan 80% ay agrikulturang industrial. Iyon ay isang napakalaking monokultura na nagkukulang sa biodiversity, na nagkukulang sa henetikong diversidad. Sa katunayan, 3 pananim, mais, trigo at bigas, ang pinagkukuhanan ng 50% ng calories na kinakain ng mga tao, na napakadelikado para iasa ang hinaharap ng sangkatauhan sa mga kamay ng iilang pananim. Kita, hindi pangangalaga ang nagpapaandar sa sistema. At ang pagkaing nakakarating sa ating mga hapag ay tinanggalan na ng kanyang kaluluwa. Kaya nga, kung ito'y pangmaramihang produksyon, mayroon kang, alam mo na, monokultura, malalawak na plantasyon, makikita nating wala silang paggalang sa lupa. Pinagsasamantalahan nila ito, minamanipula ito, at sinisigurong ito ay lalaki pa. Lahat ay tungkol sa kita. Lahat ay kung gaano kamahal ang kikitain mula sa ektaryang lupa. Pati ang mga hayop ay tinatratong mga gamit sa produksyon. Milyon-milyong nakakulong ng walang lugar para kumilos. Mga baka sa tigang na lupa, lahat sila pinakakain ng mga pananim na pinalaki sa mga kinalbong kagubatan. Hindi ito ang mga ugnayang dati mayroon ang mga tao sa mga hayop, mga ugnayang binuo sa loob ng mga libong panahon. Samantala, gabundok ng mga pagkain ang sinasayang bago pa man ito makarating sa hapag. Habang ang mga komunidad ay binabaha ng mga produktong gawa sa pabrika, ibinalot ng plastik at puno ng mga kemikal na parehong nakakasama sa kalusugan at sa planeta. Ang ating pangdaigdigang sistema ng pagkain ay wala sa kaayusan. Itinutulak nito ang gutom at malnutrisyon sa isang banda, habang inuudyukan sa isa pang banda ang kalabisang timbang ng katawan at mga sakit. Sa ating pag-unlad, gusto natin ang mas mabilisang pagkain. Ang mga kabataan ay lalong nagiging sakitin pagdating sa kanilang dieta o pagpili ng pagkain. Dahil una, mayroon silang iba't ibang pagpipilian o fast food. At pangalawa, dahil may kakulangan ng mga natural na pagkain na meron man tayo ay hindi ipinapakilala. Hindi ito ipinagmamalaki. Dahil sa pagkonsumo ng asukal, ng taba sa pagkain at iba pa, mayroong diabetes ngayon sa ating mga komunidad. Pabata ng pabata ang mayroong mga diabetes. Ang mga tao ay may hypertension, kaya napakaraming sakit na di naman kilala sa aming mga komunidad. Sa napakahabang panahon, ang makatutubong sistema ng pagkain ay sinasantabi dahil ito raw ay paurong o walang pakinabang. Ang mga dikahong bansag na ito ay ginagamit na katwiran upang maangkin ang aming mga lupain at karapatan. Ngunit ang tunay na nakataya ay ang buong habi ng ugnayan sa pagitan ng tao, ng lupa at ng mismong kosmos o kaayusan ng kalawakan. Kaharap ang mga bantang ito, marami sa mga katutubong pamayanan
ang tumuturing sa kasarinlan sa pagkain bilang susi ng kanilang kaligtasan. Ngunit ano nga ba ang kahulugan ng kasarinlan sa pagkain? Ang kasarinlan sa pagkain para sa akin, para sa aking katutubong komunidad, ay nangangahulugang kami ay may daan tungo sa aming sariling pagkain, sa aming sariling tradisyonal na pagkain, sa aming inihahanda, para doon sa aming hinuhuli at para sa aming inaani. Iyan ang kahulugan ng kasarinlan sa pagkain para sa akin. Kaya, hindi lamang iyan tungkol sa kabusugan ng aking tiyan. Ngunit, ito ay ang paraan ng aming pagtatanim, paraan ng aming paghuli, ang paraan ng aming pagkuha ng aming pagkain, at pagkatapos ay ang paghahanda at pagkain. Iyan ang kahulugan ng kasarinlan sa pagkain para sa aking komunidad. Ang kasarinlan sa pagkain ay susi sa aming kaligtasan. Ito ay gabay sa paano kaming mamahala, paano kaming mangangalaga, paano kaming mamuhay ng may balanse sa likas na mundo. Dumadaloy ito mula sa aming ekonomiyang nakabatay sa mga regalo na nagdudugtong sa amin sa pamamagitan ng kultura at pagkakapamilya, at nakasalalay sa aming di matitinag na koneksyon sa lupa at teritoryo. Binibigyang diin kong ang pakikipaglaban para sa teritoryo ay para ang mga darating na henerasyon ay magkaroon ng dignidad sa buhay. Para ang aming mga darating na henerasyon ay makalingon sa nakaraan at masabing, may mga lider kami na nakikipaglaban para sa teritoryong ito, upang kami ay makapagtanim ng pagkain, upang kami ay makapag-ani, upang aming mabantayan ang aming pagkain. Ang kasarinlan sa pagkain ay nagsisilbing buhay na tulay sa pagitan ng pisikal na mundo kung saan kami ay naruroon at ng espiritual na lugar kung saan ang aming mga ninuno ay naninirahan. Ang kasarinlan sa pagkain ay susi sa pagpapalakas ng kultura at wika, sa mga gawaing tungo sa pagpapasya sa sarili at para sa pakikipaglaban para sa karapatang panteritoryo. Para sa amin, ang pagkain ay pagsasama-sama. Ito ay tungkol sa pamilya, sa komunidad at sa bukluran, at nagpapahintulot sa aming gumawa ng aming mga desisyon. Minsan nang hindi iniisip habang kumakain, lumalabas ang mga mahahalagang usapan tungkol sa pagtatanggol at pagprotekta ng aming mga teritoryo. Ang kumain ay napakasagrado para sa amin. Kaya, napakahalagang ipagtanggol ang paraan ng pamumuhay na naipamana sa amin ng aming mga ninuno. Sa buong mundo, di mabilang ng mga komunidad ang muling umaangkin ng kanilang kasarinlan sa pagkain. Si Moeri mula sa komunidad ng Karen ng Hoikan ng Taynan, kasama ng kanyang mga kapwa babaeng pinuno, ay napaisip na ang kanilang lokal na sistemang pagkain at tradisyonal na kaalaman sa pagkain ay maaaring mawala. Sila ay nagsama-sama upang maitayo ang pangkultural na paaralan ng pagkain. Sa ngayon, dinala namin ang mga katutubong bata sa kagubatan upang matutuhan ang kanilang mga tradisyonal na paraan ng pamumuhay. Ang mga kabuhayang umaasa sa gubat, pagkain at gamot na maaari naming makuha mula sa kalikasan, upang mapanatili nila ang kanilang mga kabuhayan at magkaroon ng kaalaman ukol sa mga yaman ng kanilang teritoryo. Kung iyo lamang puputulin ang isang parte nito at siyang ilalaga, ang ibang parte ay pwedeng magbunga uli. Anong klaseng kabuti ito? Ang dami naming natutuhan sa araw na ito, gaya ng pagkain kultural, halamang gamot, at mga natural na pangkulay. Tinuruan namin ang mga bata, lalo na ang mga pinakamaliliit ukol sa pagkain. Inengganyo namin silang maglakad sa kagubatan, alamin ang pagkain, mga halamang erbal at iba pang halaman, at maging pamilyar sa aming teritoryo. Ang pagkain ay di lamang bagay na kinakain. Ito rin ay pagiging konektado sa pagiging sagrado ng mga katutubong kanyo. Ang ugnayang mayroon kami sa aming pagkain ay napakalalim. Alam namin ang pinagmulan ng aming mga pagkain, paanong pinamamahalaan ito,
paanong ibinabahagi ito? Ang mga relasyon sa pamilya ay sa pamamagitan ng pagkain. Ang pagkain ay di lamang bagay na kinakain. Ito rin ay isang paraan sa pagsasali ng kultura sa mga darating na henerasyon. Pagpapamana ng mga binhi, pagpapamana ng mga tradisyonal na kaalaman, pagpapamana ng mga ritual, pagpapamana ng espiritu. Isa pang halimbawa ng komunidad ng muling pag-angkin ng kanilang kasarinlan sa pagkain ay nagbumula sa mga katutubong manobo ng Bukidnon sa Pilipinas. Ang kanilang komunidad ay naimpluwensyahan na magtanim ng mga genetically modified na mais na nagpaparumi sa kanilang mga lupain at tubig at nakakaapekto sa mga komunidad at sa mga buhay na ligaw. Si Robert at ang mga kabataan ay kumilos. We asked the elders and the women. Tinanong namin ang mga nakakatanda at mga kababaihan ang tungkol sa mga pagbabago sa mga pagkain ng aming komunidad, ang tungkol sa mga alaala sa aming mga tradisyonal na pagkain, pagkain ginagamit bilang gamot at para sa mga ritual, pati ang pagkain ginagamit sa panahon ng tagtuyo at pagbaha. Tinanong namin sa mga nakakatanda tungkol sa mga pananim ng aming mga ninuno. Nagbalik tanaw sila at nakitang maraming pagkain ang naglaho sa aming mga komunidad. Ikinalungkot namin ito at pinagkukunan ng determinasyon para muling pasiglahin ang aming kultura sa pamamagitan ng pagkain. Kaya, sinimulan naming muling mahanap ang aming mga tradisyonal na binhing pamana. Nangolekta kami ng mga pamanang binhi mula sa mga malalayong komunidad. Kami ngayon ay nagtatanim ng mga pamanang binhi ng tubo, mga lamang ugat, mga butil at mga gulay, mahigit sa 30 uri ng pamanang bigas, mahigit sa 10 uri ng saging, mahigit sa 10 uri ng tubo, at 8 uri ng gabi. Pati na rin ang marami pang gulay. Nagtanim na rin kami ng iba't ibang uri ng prutas gubat. Habang pinaparangalan namin ang aming mga sagradong ugnayan, kinukuha lang namin kung ano ang aming kailangan. Sinisiguro naming maiiwan ang iba para sa aming kamag-anak sa likas na mundo. Ang mga ibon, mga hayop, mga insekto at mga halaman, nangangako kaming walang dapat masayang, walang kasakiman. Parang pagkilala ito sa mga bigayang relasyong nagpapalakas sa amin. Ang huling halimbawa ng pagpapalakas ng kasarinlan sa pagkain ay nagmumula sa komunidad ni Kong Otelia sa Meghalaya, India. Bumabalik sila sa pagkaing ninuno upang malampasan ang mga problema sa kalusugan sa kanilang komunidad. Karamihan sa mga bata sa aming komunidad ay payat na may malalaking tiyan at may mga makaliskis na balat. Sila ay mapuputla. Kinausap namin ang mga doktor para maintindihan ang mga problema. Ito ay malnutrisyon. Kailangan nating gawin ang mga pagbabago sa pagkain upang magawa naming mas sari-sari ang aming mga dieta. Kaya kami ay bumubuo ng sistemang produksyon ng pagkain sa mga hardin ng mga eskwelahan. Kung saan nagpapalago kami ng iba't ibang mga gulay para sa eskwelahan. Kumukuha rin kami ng mga ligaw na halamang nakakain mula sa gubat at inaalagaan namin ang mga ligaw na halamang ito sa harding pangkusina ng eskwelahan upang turuan ang mga bata ukol sa aming mga ligaw na uri ng halaman. Pinapangalagaan nito ang aming mga ligaw na halaman. Nakikipagpalit din kami ng mga binhi sa mga karatig na komunidad. Gaya nito, kami ay nagpapalago, nagpaparami, umaani at nagluluto ng mga sariwang lokal na pagkain para sa mga eskwelahan. Sa paraang ito, sinisiguro namin ang masustansyang pagkain para sa bawat bata, sa bawat araw. Sa paraang ito, kami nagpupursigi bilang isang komunidad nang masigurong ang aming mga anak ay malusog. Hinihikayat ko ang iba pang mga katutubong komunidad. Pahalagahan ang kanilang mga pagkaing ninuno at pagkaing ligaw at gamitin ito ng mas pangmatagalan para sa produksyon, pagkain at kabuhayan. Masisiguro nito ang malusog na kinabukasan para sa mga bata, para sa buong komunidad at para sa lupa. Ang kwento ni Kong Otelia ay naging malaking inspirasyon sa kanilang lokalidad na ngayon ay mayroon ng 130 komunidad
na gumagawa ng parehong programa na ipinaparating sa higit 10,000 tao. Kaya sa aking palagay, kailangan nating dalhin ang magandang pananaw ng mga komunidad sa kanilang sarili mismo, na ipagmalaki ang anumang mayroon sila, at mula rin mismo sa gobyerno na ipaabot ang pagkilala, at ipagdiwang ang mga pagpupursige na ginagawa ng mga komunidad. Ang pagpapalago ng pagkain sa natural na paraan, paraang organiko sa loob ng kanilang mga komunidad. Ibigay natin ang ating kumpiyansa sa ating mga komunidad na ang kanilang pagkain ay may dangal. Sa lahat ng panig ng mundo, ang mga katutubo at lokal na pamayanan ay nagtatanggol ng aming mga teritoryo, kultura at kabuhayan sa pamamagitan ng kasarinlan sa pagkain. Bawat isang komunidad ay kailangan naming makasama sa pagkilos na magtanong ano ang mga banta sa inyong mga sistemang pagkain na gumawa ng mga solusyong nakaugat sa kultura at ang mag-organisa para sa kalusugan ng parehong tao at ng natural na mundo. Ginagabayan ng ninunong karunungan, kami ay gumagawa hindi lamang para sa aming kaligtasan, kundi para sa kaligtasan ng mismong daigdig. Ang nais kong iparating sa aming mga katutubong kapatid sa buong mundo ay ingatan at ikalugod ang halaga at ganda ng pagkain kanilang kinakain ngayon. Asam ko na lahat ay igagalang at ipagmamalaki ang kanilang pagkain dahil ang pagkain ay pinagmula ng lahat. Ang lahat ay napapaloob sa isang mangkok.